May mga pinakahuling ulat na nagpapahiwatig na mas lumalakas ang posibilidad na makuha ng Philippine Navy ang hanggang 6 na Abukuma-class destroyer escorts mula sa Japan, sa kabila ng mga naunang balita na nagsasabing 3 barko lamang ang kasalukuyang tinitingnan ng Pilipinas. Ang isyong ito ay nagdulot ng iba't ibang interpretasyon sa hanay ng mga defense analysts, mambabatas at mga tagamasid ng modernisasyon ng sandatahang lakas. Sa isang pagdinig kamakailan sa Kongreso, nilinaw ng pamunuan ng Philippine Navy na ang pagbanggit sa 3 barko ay hindi nangangahulugang binawasan na ng hukbong dagat ang target nitong 6 na unit. Ayon sa kanilang paliwanag, ang bilang na 3 ay maaaring tumukoy lamang sa kasalukuyang kayang ilabas ng Japan, batay sa sariling pangangailangang operasyonal ng Japan Maritime Self-Defense Force at iba pang internal na konsiderasyon. Hindi umano ito indikasyon na umatras ang Pilipinas sa orihinal nitong layunin. Ipinapakita ng posisyon ng Philippine Navy ang isang practical at flexible na diskarte, no? Habang nananatiling hangarin ang 6 na barko, bukas ang Manila sa posibilidad na tanggapin muna ang 3 unit kung ito lamang ang maaaring maipasa sa unang yugto. Sa ganitong paraan, makapagsisimula agad ang pagpapalakas ng kakayahan ng hukbong dagat habang hinihintay ang posibleng karagdagang mga unit sa hinaharap. Ang Abukuma-class destroyer escorts ay unang nakomisyon noong huling bahagi ng dekada 1980 hanggang unang bahagi ng dekada 1990. Kilala ang mga ito sa kanilang kakayahan sa anti-submarine warfare at surface warfare operations. Bagamat hindi na bago, maayos ang maintenance at operasyon ng mga barkong ito sa serbisyo ng Japan, kaya't nananatili silang kapakipakinabang na plataporma. Para sa Pilipinas, ang pagkuha ng mga barkong ito ay maaaring magsilbing mahalagang transitional asset habang patuloy ang mas malawak na modernisasyon ng Philippine Navy. Malaki ang maitutulong ng mga Abukuma-class ships sa pagpapalakas ng maritime patrol, sea control at deterrence capabilities ng bansa, lalo na sa mga sensitibong lugar tulad ng West Philippine Sea. Sa kasalukuyang sitwasyon ng seguridad sa Indo-Pacific, mahalaga ang pagkakaroon ng mas matatag at mas may kakayahang surface combatants upang mapangalagaan ang pambansang interes at soberanya. Gayunpaman, isa sa mga sensitibong usapin sa negosasyon ay ang posibilidad na tanggalin ng Japan ang ilang advanced systems bago ang formal na paglilipat ng mga barko. Mahigpit ang patakaran ng Japan pagdating sa pag-export ng defense equipment, lalo na sa mga high-end radar, fire control systems at electronic warfare suites. Dahil dito, patuloy ang koordinasyon sa pagitan ng Department of National Defense ng Pilipinas at ng mga autoridad ng Japan upang matiyak na ang anumang kasunduan ay alinsunod sa batas at kapwa katanggap-tanggap sa dalawang panig. May mga ulat din na maaaring pag-aralan ng iba't ibang balangkas ng kooperasyon, kabilang ang phase transfer, technical upgrades o posibleng joint arrangements upang mapadali ang proseso. Kung maisa sa katuparan ang pagkuha ng 6 na barko, ito ay magiging isa sa pinakamahalagang hakbang sa kasaysayan ng ugnayang pansiguridad ng Pilipinas at Japan. Sa kabuuan, malinaw na hindi nabawasan ang ambisyon ng Philippine Navy. Sa halip, ang kasalukuyang sitwasyon ay nagpapakita ng masusing negosasyon at maingat na paglapit sa isang sensitibong kasunduan. Nananatili ang layunin na makakuha ng hanggang 6 na Abukuma-class destroyer escorts, simula sa posibleng 3 unit kung iyon ang agad na maibibigay. Ang anumang pinal na kasunduan ay inaasahang magbibigay ng malaking tulong sa pagpapalakas ng kakayahan ng hukbong dagat
at sa pagpapalalim ng strategic partnership ng Pilipinas at Japan sa harap ng nagbabagong seguridad sa rehiyon.